Welcome back sa PS Rewind. Taong 1960, pinanganak si Stella na black and white ang buhok. Katulad ng buhok niya, weirdo din siya. Sa murang edad ay matindi na ang potential niya sa fashion at mapanghusga na rin siya sa mga tinatahing damit ng mama niyang si Catherine. May dalawang side din ang ugali niya. Si Stella na mabait at si Cruella na pilya. Kaya lagi siyang binibilinan ng mama niya na magpakabait, lalo na ngayong mag-aaral na siya. Dito niya nakilala ang kaibigan niyang si Anita. Hindi talaga nawawala ang mga bully sa school at siya ang favorite nila. Walang tigil siyang tinutukso at inapi. Hindi siya patatalo kaya nakipagbubuga na rin siya. Minsan ay tinapon siya ng mga kaklase niya sa basurahan at dito niya nakilala ang aso niyang si Buddy. At dahil nga sa paulit-ulit niyang pakikipag-away ay perfect ang attendance niya sa principal's office. Hanggang sa pinatawag na ang mama niya dahil expelled na siya. Dahil dito, napilitan na silang umalis at pumunta na sa London para maghanap ng bagong school ni Stella at magsimula na rin ang bagong buhay at balang araw ay matupad ang pangarap niyang maging fashion designer. Pangarap nilang pumunta sa fountain na ito. Katakatakang maganda ang suot ni Catherine dahil may dadaanan muna daw sila dahil wala silang pera. Kailangan muna nilang humingi ng tulong kasi walang-wala na sila. Huminto sila sa tinatawag na Hellman's Hall. Sakto namang may okasyon pa. Hinubad muna ni Catherine ang kwintas at pinasuot kay Stella. Minana niya daw ito at balang araw ay mapupunta rin ito kay Stella. Gusto sanang sumama ni Stella pero binilinan siya ng mama na huwag lalabas at maghintay sa sasakyan. Wow! Nagkaganda ang damit ang nakikita niya. Nakakaengganyo. Hindi na siya nakatiis at lumabas na rin sila ni Buddy. Pumasok sila at mas marami pa ditong nagkagandahang mga damit. May fashion show pa. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya na dito siya nabibilang at ito ang gusto niyang gawin. Nag-enjoy na rin ang aso at naglakwan siya sa paligid. Nakita na rin siya ng gwardya, hinabol siya ng mga aso, naghabulan sila hanggang sa maagaw na nila ang pansin ng mga tao at tuluyan ng nag-eskandalo. Pinaghabol siya ng mga Dalmatian at nakaabot pa sila hanggang sa hardin. Saktong nakita niya ang kanyang ina at nakikipag-usap ito sa isang babae. Sinundan siya ng mga aso papalabas pero imbis na siya ang atakihin ng mga ito ay inatake nito ang nanay niya at nahulog sa bangin. Nagsilabasan ang mga marites at pinalabas ng babae na aksidente daw ang nangyari dahil pinagtanggol lang siya ng mga aso. Sinisisi tuloy ni Stella ang sarili niya sa pagkamatay ng nanay niya. Umalis na siya pero nahulog niya pala ang kwintas. Tumakas na siya at tumalon sa truck ng basura. Naswertehan namang nakarating siya sa Regent Park Fountain, ang lugar na gusto nilang puntahang mag-ina. Kaso ano nang gagawin niya ngayon? Napansin niya ring nawala niya pa ang kwintas kaya perfect time para mag-emote. Kinaumagaan na bumungad agad sa kanya ang mga batang talentado na sa pagnanakaw, si Horace at Jasper. Biglang dumating ang pulis at mabilis na tumakbo ang dalawa. Wala namang ibang mapupuntahan si Stella kundi sumunod sa kanila. Pilit man nilang takasan siya pero nakasunod pa rin ito sa kanilang hideout. Nagpakilala na sila sa isa't isa at naawa naman si Jasper kaya sinabi niyang sali na lang siya sa grupo. Pero pagnanakaw lang naman ang alam nilang hanap buhay kaya kasama na siya sa tropang katawan. Pero una, kailangan niya munang baguhin ang kulay ng buhok niya. Lumipas ang maraming taon. Lumaki na si Stella nakasamang mga kawatan at mga kawatan pets at naging pamilya na silang magnanakaw. Magaling talaga sila sa ganito. Suwabe nilang nadudukutan ang mga pasahero sa bus. Pagnanakaw sa mga hotel, kasabuat ang mga matatalinong aso. Magaling din magpanggap ng iba't ibang mga pagkatao at dito nagagamit ni Stella ang kanyang mga obra maestra. Talagang akalain mong elegante. Sa kalagitnaan ng pagnanakaw ay minsang natulala siya sa isang billboard at naisip niyang success naman ang hanapbuhay nila pero hindi pa rin mawawala ang ningas ng pangarap niyang maging isang sikat na fashion designer at makapagtrabaho sa fashion industry. Napansin din ito ni Jasper. Birthday na pala ni Stella at may bakik pa. Wow, special. Naninakaw din. May binigay na regalo si Jasper na sobrang ikinatuwa niya. Nakakuha pala siya ng trabaho sa isang fashion industry sa Liberty of Baroness. Sumimple pala si Jasper na maglagay ng resume niya dahil alam niyang ito talaga ang gusto niya. Tapos na ang mga kawatan days niya. First day of work, yay! Simula na ng fashion career niya. Pero syempre, saan naman makakaabot ang walang pinag-aralan at walang napatunayan sa buhay? Syempre, mataas na posisyon ng paglilinis ng inodoro. Pero malaki ang pag-asa niyang balang araw ay mapapansin siya ng bisor niya at bigyan siya ng pagkakataon sa fashion industry. Lagi siyang nangungulit na ito ko siya sa paglilinis na malapit sa mga damit. Kaso lagi din siyang tinatanggihan kaya unti-unti na siyang nawawalan ng gana sa trabaho. Dumating si Horace at Jasper, dala ang lunch ni Stella at biro pa nga ni Horace na nakawa ng pinagtatrabuhan niya pero gusto niyang magbagong buhay kahit miserable ang trabaho niya ngayon. Swerte niya pa nga dahil natapunan pa siya ng basura at nasaraduhan pa ng pinto. Napilitan tuloy siyang dumaan sa harap kung saan niya napansin ang pangit na design ng damit sa harap na gustong gusto niyang ayusin pero sino ba naman
naman siya. Naiirita na sa kanya ang amo niya sa kulit niya at mga pinaggagawa niya, kaya pinagtrabaho pa siya hanggang sa gabi. Buryong-buryo na siya sa walang katapusang paglilinis at sa masungit niyang amo, kaya naisipan niyang inumin ang alak nito at magpakalasing. Nakita niya ulit ang display sa harap at napagtripan niyang ayusin ito dahil hindi matiis ng mata niya ang pangit na display. Umaga na ulit at masarap ang pagkakatulog niya kasi sa front display ang ginawa niyang kama. Agaw pansin ang ginawa niya, kaya nagkumpulan ng mga tao, pati si Jasper at Horace na gumising sa kanya. Naabutan pa siya ng amo niya at alam mo na, sesante na siya sa trabaho. Kung ganun din naman ay nakawan na din nila ito sa huling araw niya sa trabaho. Kaso dumating ang pinakasikat sa lahat pagdating sa fashion, ang Baroness. Pumasok ito sa store nila. Imbis na umalis ay sabik si Stella na makita siya ng mukaan. Tinanong nito kung sino ang may gawa ng display sa labas. Humingi ng tawad ang amo niya dahil akala nito ay magulo ang design at sinisante niya pa daw ang may kagagawan nito. Ang totoo ay nagandahan pa nga si Baroness dito dahil yun na daw ang pinakamagandang display na nakita niya sa tindahang ito sa loob ng 10 taon. Sakto namang nahuli sila Stella ng mga gwardya at pinabigyan pa siya ng calling card ni Baroness na ikinabigla nila. Kinuha siya ni Baroness na magtrabaho sa kanya at magsisimula na rin siya bukas na bukas. Sinabihan sila ni Baroness na ang hina ng kokote niyo. Kung sino pa ang nag-iisang may maayos na trabaho dito ay siya pa ang tinanggal mo. Sadyang mataray talaga si Baroness. Umalis na din sila, sabay takas ang talo papauwi. Hindi makapaniwala si Stella na papalapit na siya sa inaasam niyang pangarap at makakatrabaho si Baroness. Kinabukasan, first day of work ulit. Maaga siyang pumasok sa trabaho. Tila istrikto dito. Elegante ang mga damit. Nag-anunsyo na ang Baroness para ipahayag kung gaano siya kagaling at ang susunod niyang fashion event. Kailangan nila ng bagong design. Dali-daling gumawa sila ng mga sample looks. Ganon din si Stella. Kailangan niyang magpa-impress sa unang araw niya. Oras na para tingnan ng Baroness ang mga gawa nila at tila walang nakakapasa sa kanya hanggang sa maagawang pansin niya sa gawa ni Stella. Tinabasa niya ito at nasugatan pa nga si Stella dahil nagpabibo pa siya, pero walang pake ang Baroness. Imbis ay nakita niya pa ang magandang kulay ng dugo ni Stella at bagay daw ito para sa kulay ng damit. Very good siya sa unang araw niya at tila ito na ang simula ng maganda nilang pagsasama. Pagkatapos ng trabaho ay napadaan siya sa isang shop at naagaw ang pansin niya sa mga collection ng may-ari na si Artie. Mabilis silang nagkasundo dahil pare-pareho sila ng hilig at kabisado nila ang bawat damit at kung sino pa ang gumawa nito. Balik ulit siya sa trabaho at inaasahan na siya ni Baroness maski sa pagkain nito. Napapansin niyang sobrang strikta pala ni Baroness at walang pake kahit lait-laitin pa ang ibang tao. Kasama na dito ang abogado niyang si Roger na laging napapagalitan. Tila nakikita ni Baroness ang potensyal na Stella at sinasama na siya kahit saan. Magkasama sila na nag-iisip ng susunod na design. Maski sa mga pribadong lugar ni Baroness ay nakakasama siya, kaya nakita niya ang safe na may mahigpit na security. Masaya siya dahil nakakasama niya na ang dating hinahangaan niya lang at bilib din ito sa talento niya. Minsan sa hindi inaasang pagkakataon, nakita niya ang suot na kwintas ni Baroness at kamukhang-kamukha ito ng nahulog niyang kwintas. Natanong niya si Baroness tungkol dito at sinagot siyang pamana ito ng pamilya. Naikwento pa ni Baroness na may dati siyang empleyado na nagtangkang nakawin sa kanya ang kwintas pero nabigo siya at nahulog sa bangin. Napagtanto ni Stella na si Baroness pala ang babaeng naghulog sa mama niya nung bata pa siya at nilait-lait pa ni Baroness ang nanay niya na nabigo daw itong palakihin ng maayos ang anak niya. Dahil sa mga sinabi ni Baroness ay nakaramdam si Stella ng galit at nag-iba ang pagkakilala sa kanya. Nakwento niya sa dalawa ang natuklasan niya. Kailangan niyang bawiin ang kwintas dahil sa kanya talaga yun. Kaya magagamit nila ang kawatan skills nila para mabawi ito. May darating na event si Baroness at agad na nagplano ang tatlo kung papaano nanakawin ang kwintas sa mismong araw. Ilang araw niyang kinakabisa ang schedule at pasikot-sikot ng lugar kung saan nakatago ang kwintas. Makikilala siya ni Baroness kung sasama siya sa pagnanakaw, kaya naman may dagdag na naman siyang plano. Nagpanggap si Horace na pest control habang si Jasper naman ay kinakalikot ang CCTV. Nagsimula ng event at lumabas na ang Baroness na bidang-bida sa lahat. Nasita niya pa si Anita na article writer na ngayon dahil may kakaibang kulay sa kanya na hindi sumusunod sa dress code ng event. Dumating na si Stella at mukhang may kakaibang pasabog. Tinumba niya ang glass tower na siyang pumukaw ng atensyon ng lahat. Makikita ang eleganteng suot niya at nilantad niya na ang tunay niyang buhok. Nanghiram pa siya ng posporo para sa malaking pasabog na siyang ikinamanghan ng lahat. Natabunan ang aura ni Baroness. Nakipag-away pa siya sa mga guards habang nasa kanya ang atensyon ng lahat ay tinatrabaho naman ng dalawa na makuha nila ang kwintas nang walang ebidensya. Nang makita ni Stella na suot-suot pala ni Baroness ang kwintas. Kalabosa din si Horace at kailangan nilang gumawa ng plan B para makatakas dito. Kinausap siya ni Baroness at nagpakilala sa pagkatao ni Cruella. Nag-usap sila at naglaitan sa isa't isa. Para
Pagkatakas, kinuha ni Jasper ang mga daga sa kahinain kay Baroness kaya nagsisigaw siya. Saka sinunggaba ni Cruella ang kwintas at binigay sa aso niya. Napansin ni Baroness na nawala ang kwintas niya at nakuha ng aso kaya nagpito siya na siyang nagbigay hudyat sa mga Dalmatian na atakihin ang aso. Napagtanto ni Stella na hindi pala siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng mama niya, kundi inutusan ni Baroness ang mga aso kaya siya nahulog. Halo-halong emosyon ang naramdaman niya pero kailangan na nilang tumakas kaya hinila na siya ni Jasper at tumakas. Nahulog ni Buddy ang kwintas at nakuha ng isa sa mga Dalmatian at nalunok. Nagnakaw sila ng sakyan at tumakas. Paginto ay umiyak siya dahil nalamang ang Baroness pala ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya napagdesisyonan niyang imbis na maging emosyonal ay maghiganti. Kinaumagahan ay inutusan niya ang dalawa para dukutin ang mga Dalmatians. Bilang Cruella ay binisita niya si Anita na ngayon ay isa ng journalist. Kinuntsaba niya ito na magtulungan sila na magpasabog ng chismis at ipakilala si Cruella sa lahat. Samantala si Horace at Jasper naman ay ninakaw ng mga Dalmatians at inuwi sa bahay. Sunod na pinuntakan ni Cruella si Artie at inalok na tulungan siyang maghasik ng paghihiganti ni Cruella at bet na bet naman ito. Gumawa siya ng plano kung paano sirain ang reputasyon ni Baroness habang patuloy siyang nagtatrabaho bilang Stella at Cruella naman sa gabi. Nagsimula na at sumugod na siya sa isang event ni Baroness nang nakamotor. Nanggulo siya at kumalat pa sa balita. Nababahala na si Baroness at gusto niyang ipadispatcha si Cruella. Sumunod naman ay hindi na siya pinalabas sa sasakyan at umakyat si Cruella sa bubong at tinabunan siya na malaking insulto sa reputasyon ni Baroness at dagdag kasikatan naman kay Cruella. Naubos na ang pasensya ni Baroness at nabubuntong na sa kanila ang galit. Palihim namang masaya ang kalooban ni Stella. Minsan ay nagdodrawing si Stella sa kanyang libreng oras sa likod at nakita siya ng Baroness sa CCTV. Sa pagkadesperado nito ay kinuha niya pati ang gawa ni Stella at ito pa ang ginawa niyang signature piece. Sumunod ay nanggulo naman sila gamit ang dump truck at niladlad ito sa kalsada. Hindi man lang siya hinuhuli ng otoridad at dahil nga sa kanya ay nasisante patuloy si Roger. Nagawa na ni Stella ang bagong design na gagamitin ni Baroness para sa kanyang spring collection. Gumamit si Stella ng mga mamahalin at exported na materyales sa paggawa ng damit. Hindi maisambit ni Baroness ang paghanga niya sa gawa ni Stella nang matapos ito. Sa tuwa niya ay inaya niya pa nga si Stella na kumain sa isang restaurant. Sosyal, sarili lang talaga niya ang iniisip niya at wala siyang pake sa nararamdaman ng iba. Maski ang mga gawa ni Stella ay tinuturing niya ang gawa niya. Kinagabihan ay pinasok ni Jasper at Horace ang opisina ng Baroness para palabasing nanakawin ni Cruella ang gown. Sa takot ng Baroness ay agad niyang pinalagay ang collection sa loob ng vault. Samantala, nagsimulang magdamdam si Jasper at Horace dahil sa bagong pag-uugali ni Stella bilang Cruella pero iniintindi nila siya dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Sumusunod na din kay Cruella ang mga Dalmatian ni Baroness. Sa araw ng spring collection, pagbukas ng vault ay nagsiliparan ng napakaraming gamo-gamo na pinagkakain pala ang iba pang mga gown. Napagtanto ni Baroness na tila sinabotahe siya ni Stella. Nagsimulang maghinala si Baroness na si Stella at Cruella ay iisa. Dahil nga sa mga nagsiliparang insekto ay nagsitakbo palabas ang mga bisita. Saktong may concert pala sa labas at may fashion show pa. Kasama pala ito sa plano ni Cruella. Inagaw ni Cruella, Jasper, Horace at Artie ang atensyon ng mga tao at suot pa ni Cruella ay polka dots na kamukha ng mga aso ni Baroness. Inakala tuloy ni Baroness na pinatay ni Cruella ang mga aso niya at ginawang coat. Dumating na ang mga pulis kaya kanya-kanya silang takas. Pauwi ay nakita ni Baroness si Horace at Jasper at pinasundan ito. Tagumpay na naman ang plano ni Cruella at sobrang saya niya. Pero pag uwi niya ay agad din itong nawala. Nang makita niyang nakatali si Jasper at Horace at natunto na sila ng Baroness. Ipinatali ng Baroness si Cruella. Sinunog ang hideout nila at hinayaang mamatay si Cruella sa apoy. Habang si Horace at Jasper naman ay mabubulok sa kulungan. Bago siya mawala ng malay ay may isang lalaking naaninag siya na papalapit sa kanya. Dahil sa insidente ay kumalat ang balitang patay na si Cruella at tapos na ang kanyang pamamayagpag. Kalaunan ay nagising siya sa bahay ni John at nagulat na buhay pa pala siya. Pinakita sa kanya ni John ang kwintas na napulot niya sa sunog. Ang kwintas pala ay susi para sa isang box na ang laman ay birth certificate ng anak ni Baroness at yun ay walang iba kundi si Stella. Kwento niya na noon ay gustong gusto ng asawa ng Baroness ng anak pero ang Baroness naman dahil may saltik ay baliktad dahil ayaw niya ng anak dahil makakasagabal lang ito sa reputasyon niya. Pagkapanganak ay agad niyang inutusan si John na itapon ang bata pero hindi kaya ng konsensya ni John na pumatay ng sanggol kaya ibinigay niya ito sa pinakamabait na katulong sa kanila, si Catherine, na siyang nagpalaki at kinilalang ina ni Stella. Sobrang nawindang si Stella sa mga katotohanan ito at hindi niya matanggap na ang
mortal niyang kaaway mismo ang nanganak sa kanya, ang tunay niyang ina. Kaya pala, magaling din siya sa damit at gusto siya ng Baroness at matindi din ang saltik niya kasi mana-mana lang yan. Imbes na mag-emote ay nakaisip na naman siya ng bagong plano ng paghiganti. Gamit ang truck ay winasak niya ang presinto ng pulis at hinabol siya ng mga ito habang ang aso naman ay pumasok sa kulungan at nagbigay ng susi kay Horace at Jasper at nakalabas agad ang dalawa. Humingi siya ng tawad sa kanila at ngayong buo na sila ulit ay plano naman nila ngayon kung paano pababagsakin ang Baroness ng tuluyan at kakuntsaba pa nila ngayon si John at Artie. Sa ingranding araw ni Baroness ay nagulat siya nang makita ang lahat ng bisita ay kahawig ni Cruella. Kasama pala ito sa pakulo ni Cruella na pinalabas sa mga imbitasyon na bilang tribute sa pagkamatay ni Cruella. Dahil dito ay imposibleng matunto ng security si Cruella. Hinablot niya pa nga ang pito ni Baroness at ginamit ito para sundan siya ng mga aso papalabas kung saan nakita ni Baroness Stella sa lugar na kinatatayuan ng nanay niya noon at pinakawalan ni Baroness ang mga aso niya para sugurin si Stella. Pero imbes na sunggaban siya ay maamo pa itong sumusunod kay Stella. Nilapitan siya ni Baroness at nagpakilala na si Stella na ako ang nawawala mong anak, malaki na ako. Agad namang sinabi ni Baroness, kaya naman pala matalino ka at magaling dahil magkadago pala tayo. Sorry sa mga ginawa ko ha. Naging emosyonal sila at unti-unti siyang lumapit kay Stella para yakapin siya at nagbiro pa nga si Stella na, hoy baka itulak mo ko sa bangin ha. Huwag kang magbibiro ng ganyan kasi baka gawin ko talaga. Kaya yun na nga. Pagkatapos siyang yakapin ay tinulak siya sa bangin at hindi alam ni Baroness na nakikita pala siya ng lahat ng mga tao dahil planado nilang imbitahan ang lahat sa labas. Kaya saksi ang lahat kung paano niyang lantarang tinulak si Stella sa bangin. Pilit pa siyang nagsisinungaling at sinabing aksidente ang nangyari. Pero wag kami nanangbi. Dinakip na siya ng mga pulis at dahil alam nilang mangyayari ito ay Girl Scout siya para shoot ang palda niya. Bumalik siya sa party bilang Cruella na ikinagulat ng lahat at ipahiya ang Baroness sa huling pagkakataon. Nilibing ng tatlo si Stella at ngayon ay nabubuhay na siya bilang Cruella magpakailanman. Minana niya ang lahat ng ari-arian ni Baroness kasama na ang Hellman's Hall na pinalitan niya ng Hell Hall. Sa kanya na ang magarang mansyon at kasama na nila si Artie at John sa panibago nilang simula. Makalipas ang ilang buwan ay nagpadala siya ng tutang Dalmatian kina Roger at Anita. Sa uli pinakitang nagpiano na lang si Roger imbis na mag-abogado habang kinakanta ang Cruella de Vil, If she doesn't scare you know everything well. Nagustuhan mo ba ang istorya ni Cruella? I-comment mo na rin nga ang favorite movie mo na hindi mo makakalimutan. Subscribe ka na rin para sa marami pang magagandang pelikula.